Ninakaw nila ang lahat. Habang nagpapakasasa si Doña Carmen sa marangyang handaan, lumuluhod si Celeste sa malamig na sahig upang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang dignidad. Inutusan siyang pirmahan ng dokumento at umalis ng walang bitbit kahit isang barya. Ngunit sa halip na magmakaawa tumindig ang hamak na mananahi. Aalis siya, ngunit iiwan nila ang kanyang bahay. Paano babaligtad ang mundo ng mga mapangapi? Wala siyang silbi. Basura ang pinanggalingan, basura rin ang maiiwan sa pamilyang ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo pinakasalan ang isang hamak na mananahi, Gabriel. Nakakahiya sa mga kumpadre natin. Ang matatalim na salitang iyon ay tumagos mula sa makapal na pinto ng sala patungo sa maliit na silid-tahian. Naroon si Celeste, nakayuko habang matiyagang tinatahi ang paboritong mantilya ni Doña Carmen na isusuot nito para sa misa kinabukasan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila yelong ibinuhos sa kanyang gulugod. Namanhid ang kanyang mga daliri. Bumitiw ang karayom mula sa kanyang panginginig, ngunit hindi niya alintana ang kirot nang tumusok ito sa kanyang balat. Wala itong binatbat sa sakit na unti-unting sumisira sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanikip dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Hinintay niya ang boses ng kanyang asawa. Hinintay niyang ipagtanggol siya ng lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya habang buhay. Ngunit ang tanging umabot sa kanyang pandinig ay ang mahina at nag-aalangang tugon ni Gabriel. Makakausapin ko na lang po ang asawa ko maya-maya. Hayaan niyo na po muna siya, pagod lang siguro yon sa pagtatahi. Walang pagtatanggol, walang pagtutol. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong pagkatao ni Celeste. Ang lalaking pinakamamahal niya ay mas piniling maging tikom ang bibig kaysa harapin ang puot ng sariling ina. Ibinaling ni Celeste ang kanyang paningin sa telang hawak niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na patak ng sariwang dugo mula sa kanyang daliri na kumalat sa malinis at puting biton ng mantilya. Agad na nilamon ng takot ang kanyang puso. Hindi takot sa sugat, kundi takot sa sigaw at panlalait ni Doña Carmen kapag nakita nito ang mantsa. Sa isang mabilis na galaw, dinala niya ang dulo ng tela sa kanyang mga labi. Ginamit niya ang sariling laway upang kuskusin at pilit na burahin ang bakas ng kanyang dugo. Ang lasa ng kalawang at pait ay humalo sa luha na tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Isa itong kaawa-awang gawain ng isang taong nasanay na sa labis na pagpapasunod at pagpapaliit sa sarili. Nang matiyak na malinis na ang tela, tahimik siyang tumayo upang dalhin ito sa labas ng silid ng kanyang biyenan. Ngunit sa pagyuko niya malapit sa pintuan ng opisina ni Doña Carmen, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang makapal na sobre ang nakausli mula sa ilalim ng siwang ng pinto. Kakaiba ito dahil meron itong malaking pulang selyo mula sa isang kilalang bangko. Isang selyo ng pagmamadali at babala na tila hindi akma sa marangyang imahe ng pamilya de la Torre. Hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin dahil sa bigat ng nararamdaman kaya mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Pagpasok sa kwarto, sumalubong sa kanya ang malaking larawan nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti si Gabriel, hawak ng mahigpit ang kanyang kamay, tila ba handang labanan ang buong mundo para sa kanya. Tinitigan iyon ni Celeste habang ang bawat pag-alon ng kanyang paghinga ay may kasamang mabigat na hikbi na walang tunog. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga palad habang isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan, Gabriel? Hanggang kailan ko titiisin ang pagiging anino sa sarili kong pamilya? Mabigat ang hangin na bumabalot sa malawak na hapagkainan ng mga de la Torre ng umagang yon. Nakayuko si Celeste habang maingat na nag-aayos ng mga kubyertos. Pilit na itinatago ang pamamaga ng kanyang mga mata mula sa magdamag na pag-iyak na walang kasamang ingay. Nang pumasok si Doña Carmen sa silid,
na nakasuot pa ng kanyang paboritong kwintas na perlas, agad na lumapit si Celeste upang magbigay galang. Maingat niyang inabot ang kamay ng kanyang biyenan para sa isang tradisyonal na pagmamano, umaasang sa araw na ito ay may kahit kaunting awa itong ititira para sa kanya. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang noo, sa likod ng palad nito, mabilis na binawi ni Doña Carmen ang kanyang kamay upang sinadyang ayusin ang suot na alahas. Naiwang nakabitin sa hangin ang nanginginig na kamay ni Celeste. Unti-unting gumapang ang init ng matinding pagkapahiya sa kanyang pisngi, lalo na nang makita niya ang malamig na sulyap ng matanda, bago ito tuluyang umupo sa kabisera na tila walang nangyari. Sumunod na pumasok si Gabriel, bakas ang labis na pag-aalala at puyat sa kanyang mukha. Wala pa ring imik si Celeste habang pinagsisilbihan sila nang magsimulang magsalita si Doña Carmen patungkol sa panibagong problema ng kanyang kapatid na si Beatrice. Lumalabas na nalubog na naman sa malaking utang ang kanyang hipag dahil sa sugal at maluhong pamumuhay at ngayon ay kailangan ni Gabriel na pumirma bilang tagapanagot sa mga nagpapautang. Gabriel, anak, alam mo naman kung gaano ako naghirap noong ipinanganak kita. Muntik na akong mamatay para lang mabigyan ka ng buhay. Ngayon hihilingin ko lang na saluhin mo ang kapatid mo. Magdadalawang isip ka pa ba? Pamilya mo kami. Wika ni Doña Carmen, ginagamit muli ang kanyang paboritong sandata, ang utang na loob, upang igapos ang pagkatao ng kanyang anak. Nakita ni Celeste ang paghihirap sa mga mata ng kanyang asawa. Alam ni Gabriel na mali alam nitong unti-unti na silang nauubos, ngunit ang kadena ng responsibilidad at pagkaalipin sa kanyang ina ay masyadong mahigpit para putulin. Bumuntong hininga ng malalim si Gabriel bago unti-unting tumango at kinuha ang panulat upang ilagda ang kanyang pangalan. Sa ilalim ng mahabang mesa, naramdaman ni Celeste ang mainit na palad ni Gabriel na palihim na humawak sa kanyang malamig na kamay. Isang tahimik na paghingi ng tawad, isang munting haplos na nagsasabing alam nitong nasasaktan siya. Isang patak ng pag-asa ang umusbong sa pusong sugatan ni Celeste dahil sa pagmamahal na yon. Ngunit nang biglang ibaling ni Doña Carmen ang kanyang matalim na paningin sa kanilang direksyon, mabilis na binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay na parang nakapaso. Ang mabilis na pag-atras na yon ay higit na masakit kaysa sa anumang panlalait na natanggap niya kanina. Muli ipinaramdam ni Gabriel na sa laban ng buhay, palaging mas mahalaga ang kanyang ina at palaging maiiwan mag-isa si Celeste. Matapos ang nakakasakal na almusal, nagtungo si Celeste sa madilim na opisina ng kanyang biyenan upang maglinis. Habang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng malaking mesa na yari sa mahagoni na hagip ng kanyang paningin, ang makapal na sobreng may malaking pulang selyo na nakita niyang nakausli sa pinto kagabi. Bukas na ito at nagkalat ang mga pahina sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa pag-aakala na kailangan itong ayusin, sinimulan niyang pulutin at basahin ang unang pahina. Nang maunawaan niya ang mga salitang nakasulat, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isa itong formal na abiso ng pagreremata ng mga ari-arian mula sa isang grupo ng mga hindi kilalang nagpapautang sa labas ng bangko. Nakapaloob doon ang bilyon-bilyong halaga ng utang na matagal na palang itinatago ni Doña Carmen. Wala na silang pera. Ang marangyang palasyong ito, ang lupa pati na ang mga negosyo ng pamilya ay nakasangla na at malapit ng bawiin. Gumuho ang mundo ni Celeste, hindi para sa sarili, kundi para kay Gabriel. Alam niyang kapag nalaman ng asawa niya na ang pamilyang pinagsisilbihan nito ng buong pagpapakumbaba ay wala na palang natitirang dangal, paniguradong guguho ang buong pagkatao ng lalaki. Sa gilid ng mga dokumento, may isang maliit na dilaw na papel na idinikit at nakasulat doon ang isang pangalan, gamit ang nagmamadaling sulat kamay, Attorney Mercado. Nanginig ang buong katawan ni Celeste. Bago pa man niya maibalik ang mga papel sa loob ng sobre, napansin niya ang isang anino na humarang sa liwanag ng pintuan.
Nangingialam ka na naman. Patay gutom. Ang matalim na boses ni Beatrice ay pumunit sa katahimikan ng silid habang ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatingin sa mga dokumentong mahigpit na hawak ng nanginginig na mga kamay ni Celeste. Mabilis na itinago ni Celeste ang takot sa kanyang mga mata nang sumabog ang galit ni Beatrice sa loob ng madilim na opisina. Mahigpit na hinablot ng kanyang hipag ang mga dokumento mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bago pa man makapagpaliwanag si Celeste, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang bigat ng kamay ni Beatrice ay nagpatabingi sa kanyang mukha kasunod ng pagguhit ng matinding hapdi at ang mapait na lasa ng dugo mula sa pumutok niyang labi. Pinili ni Celeste na magmukhang walang alam. Yumuko siya umaaktong isang hamak na utusan na nabigla lamang sa dami ng numero sa papel na kanyang pinupulot. Sumigaw si Beatrice, pinararatangan siyang patay gutom at walang karapatang makialam sa mga gamit ng kanyang ina. Tinanggap niya ang lahat ng masasakit na salita nang walang pagtutol at tahimik na lumabas ng silid. Sa likod ng kanyang pamumutla, isang malinaw at masakit na katotohanan ang tumimo sa kanyang isipan. Ang pamilya ng lalaking pinakamamahalin niya ay nakatayo sa bingit ng pagkasira at si Gabriel ang sasalo ng pinakamabigat na parusa sa oras na gumuho ang kanilang marangyang palasyo. Nang hapong yon, nagtungo si Celeste sa maliit at lumang talyer na naging saksi sa kanyang mga pangarap. Sinalubong siya ni Tita Rosa, ang nag-alaga at nagmahal sa kanya na parang tunay na ina. Sa loob ng silid na amoy ng bagong tabas na tela, ipinagtapat ni Celeste ang kanyang mabigat na desisyon sa gitna ng paghikbi. Ibebenta niya ang buong bahagi ng kanyang negosyo, ang kanyang pinaghirapang talyer ng mga damit na Filipiniana, pati na ang lahat ng kanyang ipon sa bangko upang bilhin ang pagkakautang ng mga delatore. Tiningnan siya ni Tita Rosa nang may labis na pagkaawa. Hindi humadlang ang matanda dahil kilala nito ang tibay ng pagmamahal ni Celeste. Lumapit si Celeste sa kanyang lumang makina ng pananahi. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang malamig na bakal nito, inaalala ang bawat gabing nagpuyat siya upang itaguyod ang sarili mula sa kahirapan. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata, dahan-dahang gumapang pababa at tuluyang bumagsak sa bakal na pedal ng makina, nag-iwan ng mantsa ng kanyang pighati. Bago siya umalis, iniabot ni Tita Rosa ang isang maliit na kahon na yari sa inukit na kahoy at may tansong kandado. Mahigpit ang bilin ng matanda. Nabuksan lamang iyon sa oras na maramdaman niyang ubos na ang kanyang pagkatao at wala na siyang matakbuhan. 2 araw ang lumipas, nakipagkita si Celeste sa silid pulungan ni Attorney Mercado. Pinirmahan niya ang mga dokumento ng paglipat ng ari-arian. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya, ang kanyang dugo, pawis at hinaharap upang iligtas ang pamilyang walang ginawa, kundi tapakan ng kanyang pagkatao. Hindi para kay Doña Carmen ang sakripisyong ito, kundi para sa asawang nangangailangan ng tagapagligtas mula sa sarili nitong kadugo. Plano niyang ibigay ang mga dokumento kay Gabriel sa araw ng kanilang anibersaryo bilang patunay na kaya siyang ipaglaban ng babaeng pinili nito kahit pa tinalikuran na sila ng mundo. Nang maiabot sa kanya ng abogado ang isang makapal na kayumangging sobre na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa at katibayan ng pagkakautang, mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib na tila ba yon ang huling piraso ng kanyang puso. Sa pagkakataong yon, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Mula sa loob ng bag, nagpapakita ng isang bagong mensahe mula kay Gabriel. Umuwi ka ng maaga bukas. May malaking salo-salo si Mama. Bumilis ang pintig ng puso ni Celeste. Walang kamalay-malay sa paparating na unos at pang-aabuso sa nasabing piging pinunasan niya ang kanyang mga mata at maingat na itinago ang kayumangging sobre sa pinakailalim ng kanyang lumang bag. Maingat na pinaplansa ni Celeste ang telang pinya ng barong ni Gabriel. Bawat haplos ng mainit na bakal ay may kasamang panalangin ng isang asawang nagmamahal. Pinaghirapan niyang alisin
Ang bawat gusot sa damit umaasang sa gabing ito ay makikita ng lalaki ang kanyang halaga. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, agad nitong kinuha ang barong nang walang pag-aalinlangan. Mabilis nitong isinuot ang damit. Nang hindi man lang tinapunan ng tingin, ang babaeng nagpakahirap na ihanda ito para sa kanya. Ni walang pasasalamat o kahit isang tipid na ngiti ang iginawad ng kanyang asawa. Abala ang isip ni Gabriel sa malaking salo-salo na inorganisa ng kanyang ina. Naramdaman ni Celeste ang pagkirot ng kanyang dibdib dahil sa panlalamig na yon, ngunit pinilit niyang lunukin ng pait. Mahigpit niyang kinapitan ng lumang bag kung saan nakatago ang kayumangging sobre. Naroon ang katibayan na nabili na niya ang buong utang ng pamilya De La Torre. Patuloy siyang umasa na ang gabing ito ang magiging simula ng kanilang bagong buhay na sa wakas ay maipagmamalaki rin siya ni Gabriel kapag nalaman nitong ang hamak na mananahi ang nagligtas sa kanilang dangal. Bumaba sila sa bulwagan kung saan nag-uumapaw ang naghihingalong karangyaan ng Villa de la Torre. Ang buong paligid ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at maliwanag na umiilaw sa ilalim ng naglalakihang chandelier. Isa itong mapagkunwaring pagdiriwang na maingat na nagtatago sa katotohanang lubog na sa bilyon-bilyong utang ang pamilya. Agad na nilapitan ni Doña Carmen ang kanyang anak at hinatak ito palayo kay Celeste. Dinala ng matanda si Gabriel sa gitna ng mga matataas na panauhin at ipinakilala sa isang babaeng nag-uumapaw sa alahas at kumpiyansa. Si Isabela ang kaisa-isang anak ng isang kilalang bilyonaryo na may impluwensya sa malalaking negosyo. Naiwan si Celeste sa isang madilim na sulok ng bulwagan, pinagmamasdan kung paano tratuhin ng kanyang biyenan ang ibang babae nang may buong paggalang at pananabik, isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan simula nang tumuntong siya sa pamamahay na yon. Gabriel, you should entertain Isabela. Make her feel welcome dito sa pamamahay natin. Malakas na wika ni Doña Carmen upang marinig ng lahat, sinadyang ipagwalang bahala ang presensya ng asawang nakatayo, hindi kalayuan. Nanginig ang mga tuhod ni Celeste habang hinihintay ang pagtutol ng kanyang asawa. Hinihintay niyang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay at sabihin sa harap ng malalaking tao na siya ang tunay na may bahay. Ngunit nanatiling nakatayo si Gabriel tipid, nangumiti at tahimik na nakipag-usap sa mayamang senyorita dahil sa takot na ipahiya ang ina. Nakagat ni Celeste ang kanyang ibabang labi hanggang sa manlasa siya ng dugo upang pigilan ang pag-iyak. Sa gitna ng kanyang pagliliit sa sarili, napansin niya ang mga mata ni Isabela na bumaling sa kanya. Sa halip na pandidiri o kayabangan, isang kakaibang sulyap ng pag-aawa ang nakita ni Celeste mula sa mga mata ng estranghera. Tila ba may isang malagim na lihim na alam ang babaeng ito na hindi pa natutuklasan ni Celeste. Bago pa man maunawaan ni Celeste ang kahulugan ng tingin na iyon, humakbang si Doña Carmen patungo sa gitna ng bulwagan. Kinuha ng matanda ang isang pilak na kutsara at marahang inihampas ito sa gilid ng isang babasaging kopa ng alak. Ang malamig at mataginting na paglapat ng metal sa kristal ay lumikha ng isang alingawngaw na unti-unting pumatay sa lahat ng pag-uusap sa buong paligid. Nangibabaw ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan. Tumingin si Doña Carmen sa lahat ng panauhin at ang kanyang huling sulyap ay dumapo kay Celeste na puno ng nakakalasong tagumpay. Inihayag ng matanda na mayroon siyang isang napakahalagang desisyon ng pamilya na nais niyang ibahagi sa buong lipunan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Celeste ang matinding paglamig ng kanyang buong katawan, isang pangitain na ang gabing inakala niyang magdadala ng pag-asa ay magiging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Nakatutok ang lahat ng mata kay Doña Carmen nang magsimula itong magsalita sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang malamig nitong tinig ay tila patalim na unti-unting humihiwa
sa natitirang dangal ni Celeste. Sa harap ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa lipunan, walang awang inilantad ng matanda ang mababang pinagmulan ng kanyang manugang. Pinaratangan niya itong isang linta na sumisipsip sa yaman at magandang pangalan ng pamilya De La Torre. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan ay sinasabayan ng mapanuyang tingin mula sa mga panauhin. Naramdaman ni Celeste ang matinding paglamig ng kanyang mga kamay. Parang pinipiga ang kanyang puso habang nakatayo siya sa isang sulok. Pinipilit na huwag magpakita ng kahinaan sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Isang formal na lalaki ang personal na abogado ni Doña Carmen ang lumapit at nag-abot ng isang makapal na folder. Iwinagayway ng matanda ang mga dokumento sa hangin. Ito ay isang prenuptial agreement na inihanda namin bago pa man ang kasal at narito rin ang mga papeles para sa annulment. Mapagmataas na pahayag ng biyenan. It is time to correct this huge mistake. Pinirmahan na ito ni Gabriel. Ngayon hinihingi ko na pirmahan mo rin ito at umalis ka na sa pamamahay ko, you gold digger. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Celeste nang marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Gabriel, umaasang isa lamang itong napakalaking kasinungalingan. Ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at yaman ay nakayuko lamang hindi makasalubong sa kanyang mga nagmamakaawang mata. Bago pa man makapagsalita si Celeste, marahas na lumapit si Beatrice sa kanya. Hinablot ng mapagmataas na hipag ang lumang bag na kanyang kip-kip at buong lakas na inihagis iyon sa sahig. Bumukas ang bag at nagkalat ang mga personal na gamit ni Celeste sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Sa kabutihang palad, ang kayumangging sobre na naglalaman ng tunay na titulo ng lupa ay dumausdos sa ilalim ng isang mahabang silya at hindi napansin ng sinuman. Sa pagbagsak ng kanyang mga gamit, gumulong ang maliit na kahong kahoy na ibinigay ni Tita Rosa. Patuloy itong gumulong hanggang sa tumigil ito sa mismong paanan ni Gabriel. Tinitigan ni Celeste ang makintab na sapatos ng kanyang asawa. Isang simpleng pagyuko, isang simpleng pagpulot ng kahon ay sapat na sana upang iparating na may natitira pa itong pagmamalasakit at respeto sa kanya bilang asawa. Ngunit nanatiling tuwid ang pagkakatayo ni Gabriel. Nanginig ang mga labi ng lalaki, tila may nais sabihin at labis na nahihirapan, ngunit ang takot sa sumpa ng sariling ina ang muling nagwagi. Hindi niya pinulot ang kahon. Sa simpleng kawalan ng aksyong yon, tuluyan niyang tinalikuran ang babaeng umako ng lahat ng pagdurusa para sa kanya. Sa kabilang banda, ang abogadong nag-abot ng papeles kay Doña Carmen ay pilit na umiiwas ng tingin habang patuloy na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa kabila ng malamig na hangin sa loob ng bulwagan, namumutla siya at kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga daliri. Batid ng abogado ang isang malagim na lihim na hindi pa nakakarating sa kaalaman ng matanda. Ang buong yaman ng pamilya, De La Torre, ay naangkin na ng isang bagong nagpapautang. Wala na silang anumang karapatang magmalaki at ang pagpapakahiya na ginagawa ni Doña Carmen ay isang malaking kamangmangan. Ngunit sa mga oras na yon, walang pakialam si Celeste sa yaman sa utang o sa titulo ng lupa na kanyang itinago. Ang tangi niyang nararamdaman ay ang pagtataksil ng lalaking ipinangako ang habambuhay sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Celeste. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, hindi dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa pagkamatay ng natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng may pinakamalalim na sugat na kayang maramdaman ng isang nagmamahal. Hahayaan mo ba akong itaboy nila Gabriel? Ang basag at naghihingalong tanong na yon ni Celeste ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakamamatay na katahimikan ni Gabriel. Ang nakamamatay na katahimikan ni Gabriel ang naging huling kuko na bumaon sa kabaong ng pag-asa ni Celeste. Bawat segundo na lumilipas ng walang lumalabas na salita
Sa bibig ng lalaki ay tila yelong unti-unting pumapatay sa natitirang init ng pagmamahal sa kanyang dibdib. Nang tuluyang magsalita si Gabriel, hindi pagtatanggol ang lumabas sa kanyang mga labi, kundi isang bulong na naglalaman ng pinakamasakit na pakiusap. Umiwas siya ng tingin, tila hindi kayang harapin ang mga matang basag na basag ng asawang nakikiusap sa kanya. Celeste, please, pirmahan mo na lang muna para matapos na ang gulo. Susundan kita pagkatapos. Pakiusap ni Gabriel habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay isang malakas na sampal na gumising sa nanlalamig na diwa ni Celeste para matapos na ang gulo. Sa paninginan ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang kanyang presensya, ang kanyang dangal at ang kanyang karapatan bilang asawa ay isa lamang gulong kailangang tapusin upang hindi mapahiya ang mayamang pamilya de la Torre. Sa sandaling iyon, namatay ang huling bahagi ng malambot at mapagbigay na puso ni Celeste. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata ay biglang natuyo pinalitan ng isang matinding pamamanhid na umabot hanggang sa kanyang mga buto. Wala nang saysay ang kanyang lihim na sakripisyo. Wala nang saysay ang pagbebenta niya ng kanyang talyer, ang pag-ubos ng kanyang ipon, at ang pagnanais niyang iligtas ang lalaking ito mula sa pagbagsak. Dahil sa harap ng marangyang lipunang ito, mas pinili ni Gabriel na isuko ang kanyang asawa kaysa kalabanin ang kanyang ina. Dahan-dahang lumuhod si Celeste upang pulutin ang itim na panulat na inihagis ng abogado sa sahig. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa labis na takot at hiya ngayon ay kasing tatag na ng bato. Wala na siyang dapat patunayan. Wala na siyang dapat ipaglaban. Tumayo siya ng tuwid hinarap ang mga dokumentong naglalaman ng paninira sa kanyang pagkatao at walang pag-aalinlangang inilapat ang panulat. Ang madiin na paglapat ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila matalim na patalim na pumutol sa huling hibla ng tadhana na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Pinirmahan niya ang prenuptial agreement at ang mga papeles ng annulment nang hindi kumukurap habang pinagmamasdan lamang siya ng buong bulwagan ng may pagkamangha sa kanyang biglaang katapangan. Isang malawak at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Carmen nang makita ang pirma ng manugang na labis niyang kinamumuhian. Nakuha na ng matanda ang kanyang gusto, ang formal na pagpapatalsik sa babaeng itinuturing niyang basura sa kanilang malinis na angkan. Very good, at least you finally accepted your place. Buong pagmamalaking wika ni Doña Carmen habang mabilis na kinuha ang mga dokumento. Inutusan agad ng matanda ang mga nakatayong katulong na kaladkarin si Celeste palabas ng pinto at wag nang pabalikin kailanman. Nag-atubili ang mga kawaksi na kayuko at hindi makakilos dahil sa awang nararamdaman para sa ginang na palaging nagpapakita ng kabutihan sa kanila. Subalit sa halip na tumakbo at umiyak palabas gaya ng inaasahan ng lahat, tahimik na yumuko si Celeste sa ilalim ng mahabang silya kung saan nagkalat ang kanyang mga gamit kanina. Maingat niyang kinuha ang nalukot na kayumangging sobre na itinago niya sa pinakailalim ng kanyang bag. Tumayo siya pinagpagan ang laylayan ng kanyang simpleng damit at naglakad patungo sa kabilang direksyon. Sa gitna ng nagtatakang mga paningin ng matataas na panauhin, binaliwala ni Celeste ang pintuan palabas. May kabagalan, ngunit puno ng awtoridad ang kanyang bawat hakbang patungo sa pinakasentro ng mahabang hapagkainan. Hinawakan niya ang sandalan ng malaking silya na nakalaan para sa pinuno ng tahanan. Formal itong hinila at buong kapayapaang umupo roon habang mahigpit na hawak ang kayumangging sobre sa kanyang dibdib. Nagpupuyo sa galit ang dibdib ni Doña Carmen nang makita ang kapangahasan ng kanyang manugang. Halos lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg habang pilit na inuutusan ng mga naguguluhang gwardiya. Nakaladka rin ang babaeng nakaupo sa pinakasagradong silya ng kabisera. Subalit walang sino man ang nagtangkang humakbang palapit. Isang kakaibang tensyon ang namuo sa hangin
nagmumula sa nakakapasong katinuan at nakakatakot na katahimikan ni Celeste. Dahan-dahang binuksan ng dating hamak na mananahi ang nilukot na kayumangging sobre na matagal na niyang iniingatan sa loob ng kanyang lumang bag. Sa tulong ng kanyang mga daliri na kanina ay nanginginig sa takot, ngunit ngayon ay puno na ng kasiguraduhan, inilapag niya ang isang makapal na bungkos ng mga papeles sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang paglapat ng mga dokumento sa kahoy ay nagdala ng isang uri ng bigat na tila bumasag sa pundasyon ng buong palasyo. How dare you? Ano ang basurang yan na inilalapag mo sa hapag ko? Guards, ilabas niyo ang babaeng yan. Nanggagalaiting sigaw ng matanda habang ang mga mayamang panauhin ay nagbubulungan sa labis na pagkabigla. Tiningnan lamang siya ni Celeste nang may malamig na awa bago ibinaling ang paningin kay Gabriel na ngayon ay nakatayo na tuwid at gulong-gulo ang isip. Pinirmahan ko ang prenuptial agreement at ang inyong annulment papers hindi dahil natatakot ako sa inyo. Malamig na panimula ni Celeste ang kanyang boses ay tila yelong dumudurog sa lahat ng kasinungalingan ng mga delatore. Pinirmahan ko yon para mapatunayan sa inyong lahat na wala akong kukunin ni isang sentimo mula sa pamilyang ito. Dahil ang totoo, akin na ang lahat ng ito. Namutla ang abogadong kanina, papinagpapawisan sa sulok nang makita ang malaking pulang selyo ng bangko at ang pirma ng isang kilalang law firm sa mga dokumento. Nanginginig ang buong katawan nito habang nilalapitan ng mesa upang suriin ang mga papel. Matapos ang ilang sandali ng masusing pagbasa sa mga numero at pangalan, dahan-dahang napatingin ang formal na lalaki kay Doña Carmen, taglay ang isang malagim na katotohanan. Kinumpirma nitong ang orihinal na titulo ng Villa de la Torre, pati na ang bilyon-bilyong pisong utang na matagal nang inililihim ng matanda mula sa mga nagpapautang sa labas ng bangko, ay formal nang nabili at nakapangalan sa isang kumpanya na tanging si Celeste lamang ang nagmamay-ari. Gumuho ang ilusyon ni Doña Carmen. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib habang pilit na humahabol ng hininga, tila pinipiga ang kanyang puso sa matinding kahihiyan sa harap ng mga taong pinagmamayabangan niya kanina. Si Beatrice ay napaatras hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa malamig na pader, nawalan ng kulay ang muka at tuluyang nawalan ng kakayahang magsalita. Nakapako lamang ang paningin ni Gabriel sa babaeng inakala niyang kilalang-kilala niya. Isang matinding alon ng pagsisisi ang mabilis na lumamon sa kanyang buong pagkatao nang mapagtanto niya kung ano ang isinakripisyo ng asawa para lamang iligtas sila sa pagkasira at kung paano niya ito walang awang itinapon sa ngalan ng pagsunod sa kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang marahan at pinunggalaw, inabot ni Celeste ang mamahaling kopa ng red wine ni Doña Carmen na puno hanggang sa labi. Nang walang anumang pag-aalinlangan o bakas, ng panghihinayang inikot niya ang baso at hinayaang umagos ang mapulang alak pababa sa sahig. Ang marangyang alpombra na gawa pa sa bansang Persya ay unti-unting nilamon ng mantsa na tila sariwang dugo. Isa itong matapang at tahimik na simbolo na ang mahabang pamumuno ng mga delatore ay tuluyan ng nagwakas at ang tronong iningatan nila nang may labis na kayabangan ay inangkin na ng babaeng minsan nilang tinapakan. Sa gilid ng mga dokumentong nakalapag sa mesa, napansin ng nanghihinang abogado ang isang nakatuping pahina na naglalaman ng isang espesyal na kasunduan, isang lihim na sugnay na maaari sanang magpabago sa kapalaran ni Gabriel, ngunit pinili ni Celeste na itago sa dilim. Tumayo si Celeste nang may buong pagmamalaki at maingat na pinagpagan ang mga nakikitang gusot sa kanyang simpleng damit. Tiningnan niya ng diretso ang mga matang luhaan at punong-puno ng panghihinayang ni Gabriel bago ibinaling ang huling sulyap sa naghihingalong si Doña Carmen. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay ko, matapang niyang idineklara bago tuluyang tumalikod. Ang kanyang pag-alis
ay nag-iwan ng isang naiibang bakas ng dignidad na kailanman ay hindi mabibili ng anumang kayamanan, habang ang pamilyang dating naghahari-harian ay naiwang nakalubog sa sarili nilang kahihiyan. Sumikat ang araw sa Villa de la Torre na tila ba walang naganap na trahedya kagabi, ngunit ang loob ng mansyon ay puno ng kaguluhan na hindi maikakaila. Ang bawat sulok na dati ay nag-uumapaw sa karangyaan ay puno na ngayon ng mga karton at mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang malakas na pagkaladkad ng mga muebles sa ibabaw ng makintab na sahig ay lumikha ng mga gasgas na tila ba sugat sa puso ng tahanang ito. Nakatayo si Celeste sa itaas ng hagdanan, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng mga trabahador na inupahan niya upang ilabas ang lahat ng pag-aari ng mga De la Torre. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakabinging katinuan. Sa gitna ng sala, maririnig ang hagulhol ni Doña Carmen na tila ba isang sugatang reyna na nawalan ng kaharian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang estatwang kristal, ayaw itong bitawan habang pilit siyang inaakay ng mga katulong. Hindi ito maaari. This is my house, Celeste. You will pay for this. Magsisisi ka sa ginagawa mong ito sa amin. Ang nanginginig at puno ng puot na sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa walang lamang bulwagan. Tumingin lamang si Celeste sa kanya mula sa itaas, isang sulyap na puno ng kapayapaan na lalong nagpadama kay Doña Carmen ng kanyang pagkatalo. Wala nang silbi ang mga salita, ang papel na nilagdaan at ang bilyon-bilyong utang na binayaran ni Celeste ang naging huling hatol sa kanilang kapalaran. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng kaguluhan, hawak ang isang maliit na bag ng kanyang mga damit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawang nasa itaas ng hagdanan. Isang matinding pagsisisi ang mabilis na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Habang pinagmamasdan niya ang bawat kahon na inilalabas, tila ba nakikita niya ang bawat pagkakataon na hinayaan niyang masaktan si Celte. Humakbang siya palapit sa paanan ng hagdan. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa labis na pagkapahiya. Celeste, can we talk? Kahit sandali lang. Please. Hindi kumilos si Celeste. Ang tanging sagot niya ay ang malamig na pagtingin sa kanyang asawa. Nagsalita na ako kagabi, Gabriel. Mayroon na lamang kayong ilang oras para lisanin ang bahay ko. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. I am so sorry, Celeste. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako naging duwag. If only I could take back everything. Pakiusap ni Gabriel ang kanyang boses ay gumaralgal at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ngunit ang mga luhang iyon ay tila huli na. Napansin ni Gabriel sa gilid ng isang nakabukas na kahon ang barong na isinuot niya kagabi, ang telang pinya na maingat na pinlansya ni Celeste ng may labis na pagmamahal. Ngayon ito ay nakatiklop ng pasumala, nakahalo sa mga lumang gamit at tila basura na lamang. Ang imahe ng gusot na barong na iyon ang naging huling simbolo ng kanilang nasirang relasyon. Doon tuluyang gumuho ang tuhod ni Gabriel. Ramdam ang bigat ng katotohanang kahit kailan ay hindi na niya mababalik ang debosyon ng babaeng minsan niyang itinuring na anino. Nang sumapit ang hapon ang pamilya De la Torre, ay napilitang lumipat sa isang maliit at madilim na apartment sa gilid ng syudad. Ang amoy ng alikabok at ang masikip na espasyo ay tila ba sumasakal sa kanila, malayong malayo sa malawak at mahangin na Villa de la Torre. Si Beatrice ay patuloy sa pagrereklamo, hindi matanggap na kailangan niyang matulog sa isang manipis na kutsyon sa sahig. I hate this place, Mama, do something. Hindi ako pwedeng manatili dito. It's so dirty. Ang matinis na reklamo ng hipag na tila hindi pa rin natututo sa kanilang sitwasyon. Ngunit si Doña Carmen ay nakatulala lamang sa bintana. Yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang dating makinis na balat ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang bagong tahanan,
Habang ang lahat ay abala sa kani-kaniyang pighati, tahimik na kumilos si Beatrice. Maingat niyang binuksan ang maliit na bag ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga lumang damit na hagip ng kanyang mga daliri, ang isang munting supot na pelus. Naroon ang huling piraso ng alahas na pag-aari ni Doña Carmen, isang brilyanteng singsing na itinago ng matanda bilang huling sandata sa kahirapan. Ang mga mata ni Beatrice ay kumislap sa kasakiman, isang lihim na desisyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Habang ang lahat ay natutulog sa gitna ng kahihiyan, isang munting kinang ng brilyante ang nawala sa dilim, nag-iiwan ng isang katanungang lalong dudurog sa pamilyang De La Torre sa mga susunod na araw. Sa loob ng masikip at mainit na apartment, ang bawat hininga ni Gabriel ay tila may kasamang bigat ng pagsisisi. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina na si Doña Carmen na patuloy sa pagbubunyi ng kanilang nakaraan, habang si Beatrice naman ay abala sa pagsusuri ng kanyang mga kuko na tila ba ang kahirapang nararanasan nila ay isang panandaliang bangungot lamang na mawawala rin bukas. Nang magsimulang magreklamo si Doña Carmen tungkol sa lasa ng murang kape at isisimuli ang lahat ng kamalasan nila sa kasakiman ni Celeste, isang apoy ng matinding galit ang biglang nag-alab sa dibdib ni Gabriel. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang pamilya sa ilalim ng malupit na liwanag ng katotohanan. Ang kanilang kayabangan ay isang lason na kailanman ay hindi magbabago. Hindi na nakapagpigil si Gabriel. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na bag. Ipinahayag niya sa kanyang ina na hindi na niya kayang manatili sa isang tahanang puno ng puot at panunumbat. Tinalikuran niya ang mga gulat na mukha ni na Doña Carmen at Beatrice, dala ang determinasyong hanapin ang kanyang sarili mula sa pagkakalubog sa anino ng kanyang pamilya. Naghahanap ng trabaho si Gabriel at napadpad sa isang malawak na imbakan ng mga tela, ang mismong lugar na dating pinagkukunan ni Celeste ng mga materyales para sa kanyang talyer. Doon, tinanggap niya ang pagiging kargador. Ang lalaking dati ay tanging panulat lamang ang hawak at sa malamig na opisina lamang namamalagi, ay ngayon ay humaharap sa malupit na init at pagod. Ang bawat mabigat na rolyo ng tela na kanyang pinapasan sa kanyang mga balikat ay tila ba dala-dala rin ang bigat ng lahat ng pagkakamaling nagawa niya kay Celeste. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likod at ang hapdi ng kanyang balat na unti-unting nasusunog sa ilalim ng araw. Sa bawat paghakbang niya habang bitbit ang mabibigat na kargamento, naaalala niya ang mga gabing puyat si Celeste, sa pananahi ang mga daliri nitong natusok ng karayom at ang pagtitiis nito sa lahat ng pang-aalipusta ng kanyang pamilya. Doon niya naintindihan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang mga palad na dati ay makinis ay unti-unting nagkaroon ng mga paltos at sugat, ngunit ang bawat kirot ay nagsisilbing paalala ng kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago. Habang naghihirap si Gabriel, ang mundo naman ni Celeste ay unti-unting nagliliwanag. Sa kabilang dako ng syudad, formal nang binuksan ang kanyang bagong tindahan ng mga Filipiniana na matatagpuan sa isang prestihiyosong gusali. Wala na ang bakas ng pagiging anino. Si Celeste ay tumindig ng may buong ningning at tiwala sa sarili. Ang kanyang mga disenyo ay kinikilala na ngayon ng mga kilalang personalidad. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na tila sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang puso. Ang kanyang bawat ngiti ay hindi napilit, kundi puno na ng tunay na kaligayahan. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan na masayang gumagawa at sa bawat kumpas ng kanyang kamay ay makikita ang awtoridad ng isang babaeng nagtagumpay laban sa tadhana. Ang Villa de la Torre ay hindi na isang palasyong piitan para sa kanya, kundi isang sentro na ngayon ng pag-asa para sa mga kababaihang nagnanais ding matutong manahi at bumangon mula sa hirap.
Isang gabi matapos ang isang mahaba at nakakapagod na shift sa bodega, naglakad si Gabriel patungo sa direksyon ng tindahan ni Celeste. Malakas ang pagbuhos ng ulan at ang bawat patak nito sa semento ay tila ba sumasabay sa mabigat na kabog ng kanyang dibdib. Mula sa malayo nakita niya ang makinang nakaratula ng pangalan ni Celeste. Nakita niya ang kanyang asawa mula sa malaking salamin ng tindahan habang masayang nakikipag-usap sa isang kliyente. Napakaganda ni Celeste, punong-puno ng buhay at malayo sa matitinding pighati na naranasan nito noong sila pa ang magkasama. Naramdaman ni Gabriel ang matinding panliliit sa sarili. Sino nga ba siya para lumapit muli? Sino nga ba siya para humingi ng tawad pagkatapos ng lahat? Dahil sa labis na pagod, gutom at panghihina ng katawan, matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagtatrabaho sa ilalim ng ulan at init, na ramdaman ni Gabriel ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang lamig ng ulan ay tila pumasok na sa kanyang mga buto. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa basang bangketa mismong sa tapat ng pintuan ng tindahan ni Celeste. Ang kanyang huling natandaan bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang malabong liwanag ng tindahan at ang pangalan ng babaeng tanging tinitibok ng kanyang pusong naghihingalo. Ang amoy ng gamot at ang puting dingding ng silid ay tila nagpapatindi sa lamig na nararamdaman ni Celeste habang nakatitig sa lalaking wala pa ring malay. Si Gabriel, ang dating mapagmataas na heredero ng mga De La Torre, ay nakahiga ngayon sa kama ng ospital maputla at tila ba isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Napansin ni Celeste ang mga gasgas sa braso ng lalaki at ang mga palto sa mga palad nito na hindi pa ganap na naghihilom. Ito ang mga bakas ng pagtatrabaho nito sa ilalim ng araw at ulan, ang pisikal na sakripisyo na pinili nitong pasanin upang maranasan ang hirap na minsan ay ipinalasap nila sa kanya. Gustong humakbang palapit ni Celeste upang haplusin ang namamanhid na mga daliri ni Gabriel, ngunit mabilis niyang pinigil ang kanyang sarili. Ang bawat alaala ng gabing itinaboy siya sa Villa de la Torre ay muling bumabalik sa kanyang gunita, tila isang sariwang sugat na tumatangging maghilom sa kabila ng panlabas na tagumpay na kanyang tinatamasa. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Gabriel hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila habang ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng kanilang mga dibdib. Walang bakas ng ngiti o galit sa mukha ni Celeste, tanging isang malamig na pader ng distansya ang kanyang ipinapakita. "You're awake!" Tipid na wika ni Celeste, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na tila ba isang estranghero lamang ang kanyang kinakausap. Pumikit ng mariin si Gabriel, tila ba labis na nahihirapan sa bawat paghinga habang pilit na inaayos ang kanyang pagkakahiga. "Celeste, I'm sorry. I'm so sorry for everything. Hindi ko ginagawa ito para magmakaawang balikan mo ako. I just want you to know how much I regret being a coward." Mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa labis na panghihina ng katawan at damdamin. Ngunit sa halip na lumambot ang kanyang anyo, lalong naging matigas ang paninindigan ni Celeste. Inisip niya ang lahat ng gabing lumuha siya nang mag-isa sa dilim habang ang lalaking ito ay nakatingin lang sa malayo at walang imik. Ang sorry ay hindi makakabura sa katotohanang hinayaan mo silang tapakan ako, Gabriel. Ang sorry ay hindi makakabalik sa mga taon na itinuring niyo akong anino lang sa sarili kong pamamahay. Sagot ni Celeste habang nararamdaman ang panginginig ng sarili niyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat upang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Pumasok ang doktor upang suriin ang kalagayan ni Gabriel, kaya pansamantalang naputol ang kanilang usapan. Matapos ang ilang sandali, humiling ang doktor na makausap si Celeste sa labas ng silid. Ayon sa mediko,
Hindi lamang matinding pagod at gutom ang dahilan ng pagbagsak ni Gabriel. May nakita silang bakas ng pinsala sa kanyang baga at dibdib, isang matandang sugat na tila nakuha sa isang insidente. Ilang taon na ang nakalilipas na hindi nabigyan ng tamang atensyong medikal. Nagtaka si Celeste sa impormasyong ito dahil wala siyang matandaan na anumang aksidente na kinasangkutan ni Gabriel nung magkasama pa sila. Isang misteryo ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan, isang lihim na marahil ay matagal nang itinatago ng lalaki upang huwag na siyang lalong mag-alala o magtanong bago tuluyang lisanin ang silid upang bumalik sa kanyang trabaho. Saglit na tumigil si Celeste sa tabi ng mesa ni Gabriel. Tiningnan niya ang lalaki na muling nakapikit at tila ba nilalabanan ang matinding sakit sa bawat paggalaw. Sa isang hindi maipaliwanag na udyok ng kanyang puso, dahan-dahang inabot ni Celeste ang baso sa ibabaw ng mesa. Pinuno niya ito ng malinis at maligamgam na tubig mula sa pitsel at maingat na inilapag sa tabi ng mga gamot na iniwan ng nurse. Isang maliit na pagkilos ng pagkalinga, isang bakas ng dati nilang pagmamahalan na hindi kayang burahin ng anumang galit o pait. Hindi siya lumingon, ngunit alam niyang naramdaman ni Gabriel ang kanyang huling presensya bago siya tuluyang lumabas ng silid. Habang naglalakad si Celeste sa kahabaan ng puting pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang matinding bigat ng kanyang bawat hakbang. Ngunit bago pa man siya makarating sa dulo ng elevator, isang pamilyar na bulto ng tao ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Doña Carmen. Wala na ang mamahaling alahas na dati ay nagpapakislap sa kanyang katawan at wala na ang maayos na ayos ng buhok na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang matandang reyna ng Villa de la Torre ay tila isang pulubi na naliligaw sa gitna ng maraming tao. Sa harap ng lahat ng mga nurse at pasyenteng dumaraan sa pasilyo, walang awang ibinagsak ni Doña Carmen ang kanyang sarili sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na gres ay nagpaaling-awngaw sa katahimikan at nagpatigil sa mundo ni Celeste. "Celeste, anak, parang awa mo na," hikbi ni Doña Carmen habang nakaluhod sa paanan ng babaeng minsan niyang itinuring na basura. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pakiusap at kahihiyan. Ang pamilyar na amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay tila naglaho na palitan ng isang mabigat na atmosfera ng kahihihiyan at panunumbat. Nakatitig si Celeste sa kanyang paanan kung saan ang mga kamay ni Doña Carmen ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang mamahaling damit. Ang matandang reyna ng Villa de la Torre na dati ay hindi man lang madampyan ng alikabok ang mga paa ay nakaluhod ngayon sa harap ng lahat. Ang bawat hikbi nito ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit binubuksan ang mga sugat ng nakaraan sa dibdib ni Celeste. Nararamdaman niya ang mga mapanuring sulyap ng mga tao sa paligid, ang mahinang bulungan ng mga nurse at ang kislap ng mga lente ng telepono na nagsisimula ng kumuha ng litrato. Para kay Celeste, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pagkakapiit sa isang madilim na silid kung saan ang tanging naririnig ay ang pintig ng kanyang sariling takot at ang mga anino ng kanyang mapait na karanasan sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya de la Torre. "Celeste, patawarin mo kami. Ibalik mo na ang Villa de la Torre sa amin. Wala na kaming matirhan, wala na kaming makain." Ang paos na tinig ni Doña Carmen ay puno ng mapanlinlang na pakiusap. Sa likod ng mga luhang iyon, alam ni Celeste na hindi tunay na pagsisisi ang nagtulak sa matanda, kundi ang kawalan ng pagpipilian. Ito ang pinakamalakas na sandata ni Doña Carmen, ang gamitin ang awa ng publiko upang gipitin ang kanyang biktima. Nararamdaman ni Celeste ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa nakakasakal na bigat ng utang na loob na pilit na ibinibintang sa kanya.
Tila bumalik ang kanyang gunita noong mga araw na siya ang nakaluhod sa sahig ng mansyon upang linisin ang mantsa ng alak na sadyang itinapon ng matanda habang tinitiis ang bawat salitang humahamak sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man makapagsalita si Celeste, isang pinto sa gilid ang marahang bumukas. Lumabas si Gabriel mula sa kanyang silid, hawak ang nakasabit na suwero, maputla at nanginginig ang buong katawan. Sa kabila ng kanyang matinding panghihina, may isang uri ng determinasyon sa kanyang mga mata na kailanman ay hindi nakita ni Celeste noong sila ay magkasama pa. Lumapit siya sa kanyang ina at pilit itong itinayo mula sa sahig. Ang kanyang mga bisig ay tila walang sapat na lakas, ngunit ang kanyang kalooban ay kasing tibay ng bakal na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang panahon ng pagkaalipin. Stop it! Tumayo ka na. Tama na ang panghihiya kay Celeste. Ang tinig ni Gabriel ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad na tila bumasag sa lahat ng kasinungalingan ng kanilang pamilya. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng pagod at katotohanan. Wala nang utang na loob na dapat bayaran si Celeste sa atin. Tayo ang may utang sa kanya at hindi yun mababayaran ng kahit anong halaga. I am cutting the chains, ma. Huwag mo na siyang gagamitin para sa pansarili mong interes. Let her be. Sa sandaling iyon, tila may isang malaking pader na gumuho sa pagitan ni Gabriel at ng kanyang nakaraan. Pinutol niya ang huling hibla ng manipulasyon na matagal nang nagpapahirap sa kanila. Hinarap ni Gabriel ang mga taong nakapaligid at mabilis na ginamit ang kanyang sariling katawan upang harangan ang mga kumukuha ng litrato kay Celeste. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng asawa, isang proteksyon na tila ba isang matibay na kalasag laban sa malupit na mundo. Sa ilalim ng haplos na yon, naramdaman ni Celeste ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahupa sa lamig ng kanyang puso, isang damdaming nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bahagi pa rin ng kanyang pagkatao na nagnanais na maniwala sa pagbabago. Subalit ang labis na paggamit ng lakas ay may kapalit. Habang papaalis na ang mga tao at nanahimik na ang pasilyo, naramdaman ni Celeste ang biglang pagbigat ng katawan ni Gabriel na nakasandal sa kanya. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang balikat ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyang mawala ang init. Isang malakas na ubo ang kumawala mula sa dibdib ni Gabriel kasunod ng mabilis na pagkawala ng kulay sa kanyang mga labi. Bago pa man makahingi ng saklolo si Celeste, tuluyan nang nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Gabriel at bumagsak ito sa kanyang mga bisig. Ang tanging naririnig na lamang ni Celeste ay ang mabilis at mababaw na paghinga ng lalaki sa kanyang balikat habang ang takot ay muling lumalamon sa kapayapaang pilit niyang binubuo kampa. Ang sinag ng hapon ay marang pumasok sa bintana ng silid, nagbibigay ng gintong liwanag sa maputlang mukha ni Gabriel. Lumipas ang ilang araw matapos ang kanyang pagbagsak sa pasilyo at sa wakas ay nagbalik ang kulay sa kanyang mga labi. Nakaupo si Celeste sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng ilang piraso ng bulaklak sa florera, ngunit ang kanyang isipan ay malayo ang nilalakbay. Sa bawat paghinga ni Gabriel, nararamdaman ni Celeste ang unti-unting paghupa ng tensyon sa kanyang sariling dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang gumalaw si Gabriel at pilit na inabot ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang maliit na kahong kahoy na inukit ni Tita Rosa, ang bagay na pinulot ni Gabriel sa gitna ng kahihiyan ng gabi ng kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya bilang kargador, sa gitna ng init at ulan, hindi niya kailanman binitawan ang kahong ito.
Inabot niya ito kay Celeste nang may nanginginig na mga daliri. Itago mo na ito, Celeste. I kept it safe for you. Kahit noong wala na akong matulugan ito, ang tanging kayamanan na hinding-hindi ko ipagpapalit. Mahinang wika ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Kinuha ni Celeste ang kahon. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila nagkukwento ng pagmamahal ng matandang nag-aruga sa kanya. Sa tulong ng isang maliit na susi na laging nakasabit sa kanyang kwintas, binuksan ni Celeste ang tanso na kandado. Ang tunay na kagalakan at hapdi ay magkahalong dumaloy sa kanyang mga ugat nang makita ang isang lumang sulat sa loob. Ito ay mula kay Tita Rosa. Isinulat noong mga panahong hirap na si Celeste sa Villa de la Torre. Binasa ni Celeste ang mga salita sa kanyang isipan. Anak, ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa iyo. Ito ay para sa sarili mong puso upang hindi ka habang buhay na nakakadena sa kanilang mga kasalanan. Huwag mong hayaang kainin ng pait ang liwanag na taglay mo. Napahikbi si Celeste hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biglang paggaan ng kanyang kalooban. Tila ba ang mga salitang iyon ang huling susi upang tuluyan siyang makalaya sa kanyang sariling piitan ng galit. Tumingin siya kay Gabriel. Nakita niya ang lalaking dumaan sa apoy ng pagsisisi, ang lalaking mas piniling sugatan ang sariling mga palad kaysa hayaan siyang muling saktan ng iba. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Celeste ang muling pagtibok ng kanyang puso nang may kasamang pag-asa. I learned so much, Celeste. Noong daladala ko ang mabibigat na tela sa bodega, bawat sakit ng katawan ko ay nagpapaalala sa akin kung gaano kita pinahirapan. I don't deserve you, I know that. Pero sana, kahit hindi mo ako balikan, payagan mo akong patunayan na kaya kitang mahalin sa paraang nararapat sa'yo. Bulong ni Gabriel. Isang matamis at masakit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa isang hindi mapigilang udyok, dahan-dahang itinaas ni Celeste ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa noo ni Gabriel, hinahawi ang ilang hibla ng buhok na lalong nagpatingkad sa pagod na mukha ng lalaki. Ang haplos na yon ay tila isang himala na nagpatigil sa takbo ng oras. Naramdaman ni Gabriel ang init ng palad ni Celeste, isang sensasyong nagpabilis sa pintig ng kanyang puso at nagbigay ng dahilan upang muling lumaban. Isang maikling sandali ng pagtatagpo ng kanilang mga kaluluwa kung saan ang lahat ng sakit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang pangako ng paghilom. Dahan-dahang ibinaba ni Celeste ang kanyang kamay, ngunit hindi niya binitawan ang paningin kay Gabriel. May isang desisyon na nabuo sa kanyang isipan, isang hakbang na magtatapos sa kabanata ng kanilang nakaraan at magbubukas ng pinto para sa bukas. Gabriel, magpalakas ka. Dahil bukas gusto kong samahan mo ako sa Villa de la Torre. Mayroon tayong kailangang tapusin doon. Wika ni Celeste nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Isang matinding kuryosidad ang sumilay sa mukha ni Gabriel, ngunit hindi na siya nagtanong. Ang mahalaga sa kanya ay ang muling paghawak ni Celeste sa kanyang kapalaran. Habang lumulubog ang araw sa labas, ang dalawang pusong minsan nang nawasak ay nagsisimula nang bumuo ng isang bagong pundasyon, isang pundasyong hindi na nakatayo sa yaman o pangalan, kundi sa tunay na pagkilala sa isa't isa. Nakatayo ang mag-asawa sa tapat ng naglalakihang pinto ng Villa de la Torre, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng mahabang anino sa sementadong daanan. Ang matandang bakal ng tarangkahan ay dahan-dahang gumalaw sa pagtulak ni Celeste, naglalabas ng tunog na tila ba isang mahabang buntong hininga mula sa nakaraan. Wala na ang mga marangyang dekorasyon, wala na ang mga mapagmataas na panauhin, at wala na ang nakakasakal na awtoridad ni Doña Carmen. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi na nakakatakot kundi puno ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Pinagmasdan ni Celeste ang malawak na bulwagan kung saan siya minsan ay ipinahiya, at sa pagkakataong ito,
Hindi na kirot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kapayapaan. Dito sa mismong lugar na ito, kung saan tinangka nilang burahin ang aking dignidad, magsisimula ang isang bagong pangarap. Mahinahong wika ni Celeste, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang lamang silid. Gagawin ko itong isang vocational school para sa mga kababaihang tulad ko noon. Dito sila matututong manahi magdisenyo at higit sa lahat matututo silang tumayo sa sarili nilang mga paa nang hindi umaasa sa yaman ng iba. Tiningnan siya ni Gabriel nang may labis na paghanga. Ang lalaking dati ay nakatali sa utang na loob sa kanyang ina ay malaya na ngayon sa anumang kadena. Lumapit siya kay Celeste at tumayo sa tabi nito, hindi bilang isang Panginoon, kundi bilang isang katuwang. I want to be part of this, Celeste. Hahayaan ko ang sarili kong maging anino mo naman sa pagkakataong ito. I will support you in every way I can. Magtatrabaho ako para sa iyo para sa pangarap mo. Pangako ni Gabriel, ang kanyang boses ay dumaan sa matinding pagsubok ngunit nananatiling tapat. Alam ni Celeste na ang mga salitang ito ay hindi lamang basta pangako, kundi isang bagong panunumpa na hinding-hindi na muling mababali. Naglakad sila patungo sa hardin habang ang langit ay unti-unting nagkakaroon ng kulay lila at kahel. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, nagbibigay ng isang pamilyar at nakaka-relax na pakiramdam. Huminto si Gabriel at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Celeste. Wala siyang dalang mamahaling brilyante o gintong alahas. Sa halip kumuha siya ng ilang maliliit na bulaklak ng sampagita at maingat itong pinag-ugnay-ugnay upang makabuo ng isang munting singsing. Ang kanyang mga daliri na mayroon pa ring bakas ng hirap mula sa bodega ay nanginginig ng bahagya habang ginagawa ang simbolo ng kanyang bagong pag-ibig. Hindi ko na mababalik ang lahat ng luhang nawala sa iyo at hindi ko kayang burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan. But I am asking for a chance to woo you again from the very beginning. Hindi bilang si Gabriel de la Torre na heredero, kundi bilang Gabriel na asawa mo lang. Bulong niya habang marahang isinusuot ang singsing na bulaklak sa daliri ni Celeste. Isang matinding kuryente ng ligaya ang dumaloy sa buong pagkatao ni Celeste. Ang singsing na sampagwita ay mas mabigat at mas mahalaga para sa kanya kaysa sa anumang kayamanan sa mundo dahil ito ay simbolo ng isang pusong dumaan sa apoy ng pagsisisi at muling nabuo ng mas matatag. Dahan-dahang hinawakan ni Celeste ang pisngi ni Gabriel at pinatayo ang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa na tila ba isang himig ng pag-ibig sa gitna ng katahimikan. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng nara at sa harap ng naghihingalong liwanag ng araw, muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagpapatawad at bagong pag-asa. Wala ng takot, wala ng pait. Ang bawat haplos ay tila gamot na naghihilom sa lahat ng peklat ng kanilang nakaraan. Habang unti-unting nagdidilim ang paligid at naglalaho ang kanilang mga bulto sa lilim ng gabi, ang tanging naiwan ay ang halimuyak ng sampagwita at ang pangako ng isang bukas na hindi na kailanman magiging anino ang sinuman. Ang Villa de la Torre ay hindi na isang piitan, kundi isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay malaya at pantay. Lumipas ang ilang taon at ang dating madilim at malamig na pasilyo ng Villa de la Torre ay tuluyan ng napalitan ng liwanag at buhay. Hindi na ang matatayog na boses ng pag-uutos ni Doña Carmen ang umaalingaw-ngaw sa mga pader nito, kundi ang masayang tawanan ng mga kababaihang nag-aaral manahi at ang mabilis na pag-akyat at pagbaba ng mga karayom sa makina na tila ba isang masayang kanta ng pag-asa. Ang mansyon na dati ay simbolo ng pang-aapi ay isa na ngayong sentro ng paghilom kung saan ang bawat tahi ng tela ay nagiging simbolo ng muling pagkabuo ng nadurog na dangal. Sa bawat kumpas ng mga kamay ni Celeste, habang tinuturuan ng kanyang mga estudyante,
makikita ang ningning ng isang babaeng hindi lamang nagtagumpay sa yaman, kundi nagtagumpay sa pag-ibig sa sarili. Sa isang malawak na hardin ng Villa, nakaupo si Celeste habang pinagmamasdan ng isang maliit na batang babae na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Sa damuhan, ito si Rosa, ang kanilang anak ni Gabriel, na ipinangalan nila sa matandang nagbigay ng kalinga sa kanila noong panahon ng kadiliman. Lumapit si Gabriel mula sa likuran, bitbit ang isang baso ng sariwang juice para sa asawa. Wala na ang bakas ng pagiging heredero sa kanyang kilos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagpapakumbaba at debosyon. Hon, look at Rosa. She really got your eyes na kakamamayamiban eh. Nakangiting wika ni Gabriel habang marahang humahalik sa pisngi ni Celeste. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala na narito tayo ngayon. Thank you for not giving up on us and for letting me prove my love every day. Hinawakan ni Celeste ang kamay ni Gabriel. Nararamdaman ang mga kalyo sa palad nito na simbolo ng pagtatrabaho nito sa kanilang pundasyon. Ang pagpapatawad ni Celeste kay Gabriel ay hindi dumating sa loob ng isang gabi, kundi ito ay isang mahabang proseso ng pagbuo muli ng tiwala. Pinatawad niya ang asawa dahil napatunayan nito na handa itong talikuran ang lahat ng luho para lamang sa kanyang kaligtasan at kaligayahan. Kay Doña Carmen at Beatriz, pinili ni Celeste ang katahimikan. Hindi niya sila pinaghigantihan, ngunit hindi rin niya sila hinayaang muling pumasok sa kanyang buhay. Ang huling balita niya ay namumuhay ang dalawa sa isang maliit na bayan. Malayo sa karangyaang dati ay ipinagmamalaki nila, dahan-dahang kinakain ang sarili nilang pagsisisi habang pinagmamasdan ang tagumpay ng babaeng minsan nilang minaliit. Para kay Celeste, ang tunay na kapayapaan ay ang hindi na maramdaman ang galit tuwing maaalala sila. Napatunayan ng kanilang kwento na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng lupain o sa kinang ng brilyante, kundi sa tibay ng kalooban na bumangon mula sa putik ng kahihiyan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kadena ng utang na loob, kundi isang malayang pagpili na itaguyod ang isa't isa sa gitna ng unos. Ang bawat peklat sa puso ni Celeste ay naging bahagi ng isang magandang borda ng kanyang buhay, isang paalala na sa likod ng bawat masakit na kabanata ay may nakalaang panimula na puno ng liwanag. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog at ang hangin ay muling nagdadala ng halimuyak ng sampagwita, niyakap ni Gabriel si Celeste ng mahigpit habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Ang Villa de la Torre ay hindi na isang piitan ng anino, kundi isang tahanan kung saan ang bawat hininga ay malaya at ang bawat tibok ng puso ay puno ng pasasalamat. Ang bagyong nagdaan sa kanilang buhay ay hindi nakasira sa kanila, kundi naglinis sa kanilang mga kaluluwa upang harapin ang isang bukas na kailanman ay hindi na muling magdidilim.